Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Saan man kayo naroroon, sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Muli, samahan ninyo ako, ang inyong lingkod, sa pagbubukas ng isang aklat ng buhay, isang kwentong susubok sa tibay ng isang pusong nagmamahal ng tapat. Sabi nila, ang mga mata raw, ang bintana ng ating kaluluwa. Pero paano kung ang mga matang iyon ay nakapinid? Mananatili pa rin bang bulag ang puso sa tunay na pag-ibig na nasa harapan na nito? At paano kung sa muling pagdilat ng mga mata ay siya namang pagkabulag ng puso sa tunay nitong nadarama? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway at Sylvan sa unang kabanata na pinamagatang Ang Huling Dilim. Tumunog ang luma at malaking orasan sa pasilyo ng Hacienda del Sol, hudyat na mag-alas 3 na ng hapon. Ngunit para kay Liwayway Alcantara, ang oras ay hindi nasusukat sa pagpatak ng mga kamay ng orasan, kundi sa mga pahina ng librong binabasa niya para kay Sylvan de la Vega. At sa gitna ng hardin, malambing niyang pagpapatuloy, natagpuan ng prinsesa ang isang rosas na hindi nalalanta. Isang rosas na sumisimbolo sa pag-ibig na hindi magwawakas. Nasa loob sila ng malawak na aklatan ng mansyon. Amoy ng mga lumang papel at pinakintab na kahoy ang nangingibabaw sa hangin. Sa labas, maliwanag ang sikat ng araw, ngunit sa loob ng silid, tanging isang maliit na ilaw mula sa lampara ang nagsisilbing liwanag nila. Ito ang mundo nila sa loob ng 7 taon. Isang mundong binuo sa dilim, mga salita at tiwala. Nakatayo si Liwayway sa tabi ng malaking silyang kinauupuan ni Sylvan. Ang mga daliri nito ay marahang naktambay sa ibabaw ng librong hawak niya, habang ang mga mata ni Sylvan na natatakpan ng isang itim na panyo ay nakatuon sa kawalan. Itigil mo muna, Wayway, utos ni Sylvan, ngunit mahinahon ang kanyang boses. Pakiramdam ko'y sumasakit ang ulo ko sa prinsesa na yan. Masyadong perpekto. Napangiti si Liwayway. Ganun naman talaga sa mga kwento, Ginoong Sylvan. Lahat perpekto. Huwag mo akong tawaging Ginoo para akong matanda, sabi nito, at may bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. Sylvan na lang. 7 taon na niyang sinasabi iyon. At 7 taon na ring hindi iyon masunod ni Liwayway. Para sa kanya, si Sylvan ay ang buwan at siya ay isang hamak na alitaptap na umiikot lamang dito. Habang isinasara niya ang aklat, dumulas ang kanyang kamay at aksidenteng nahawakan ang kamay ni Sylvan na nakapatong sa armrest. Isang tila kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan. Agad niyang binawi ang kamay. Ang kanyang pisngi nag-iinit. Ngunit hindi iyon ininda ni Sylvan. Para sa lalaki, isa lamang yung aksidente. Para kay Liwayway, iyon ay isang sandaling itatago niya sa kanyang puso. Naalala niya ang isang gabi, 2 taon na ang nakalipas. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa kanilang probinsya. Kumukulog, kumikidlat, at ang buong mansyon ay nawalan ng kuryente. Sa gitna ng kadiliman at ingay, narinig niya ang sigaw ni Sylvan mula sa kwarto nito. Nagising ito mula sa isang masamang panaginip. Dali-dali niya itong pinuntahan, dala ang isang kandila. Nakita niya itong nakaupo sa kama, pawis na pawis at nanginginig. Ang lalaking kilala ng lahat bilang matapang at palaging kalmado ay tila isang batang natatakot sa dilim. Umupo siya sa tabi nito, hindi nagsasalita. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagsimula siyang humimig ng isang lumang uyayi na itinuro sa kanya ng kanyang yumaong ama. Unti-unti, kumalma si Sylvan. Humiga itong muli. At sa gabing iyon, binantayan niya ito hanggang sa muling magliwanag. Bago siya umalis ng kwarto, narinig niya itong bumulong sa pagitan ng pagtulog. Salamat, Wayway. Huwag mo akong iwan. Ang mga salitang iyon ang naging tanglaw niya sa loob ng maraming taon.
Biglang tumunog ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ito ang teleponong nakalaan lamang para sa mga importanteng tawag, lalo na mula sa ospital sa Maynila, kung saan nagpapagaling si Sylvan. Kinakabahang sinagot ito ni Liwayway. Hello? This is Dr. Mendoza's office, sabi ng boses sa kabilang linya. I'm calling to inform you that Mr. De La Vega's post-operation assessment was 100% successful. Pwede na nating tanggalin ang benda sa kanyang mga mata bukas na bukas din. Nabitawan ni Liwayway ang hawak na panyo. Ang balitang dapat ay maging pinakamasayang balita sa buhay niya ay tila isang dagundong sa kanyang dibdib. Matapos ang 7 taon, ang 7 taon sa dilim ay magwawakas na. Narinig mo yon, Sylvan? Nanginginig niyang sabi. Pilit nang ngumingiti. Makakakita ka na ulit. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sylvan. Isang nangiting na ngayon lang ulit nakita ni Liwayway sa loob ng mahabang panahon. Salamat sa Diyos, bulong nito, puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng kagalakan ni Sylvan, isang anino ng takot ang bumalot kay Liwayway. Ang mundong binuo nila sa dilim. Maglalaho na ba ito sa pagdating ng liwanag? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Matapos niyang ihatid si Sylvan sa kwarto nito, dumiretso siya sa sarili niyang silid, isang maliit na kwarto para sa mga katulong sa ibabang palapag. Humarap siya sa luma at may kalawanggang salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang balat ay kayumanggi, ang kanyang buhok ay simpleng nakatali, at ang suot niya ay ang kupas na uniforme ng isang tagapag-alaga. Ito si Liwayway Alcantara, ang anino ni Sylvan, ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, makikita na siya ni Sylvan, hindi bilang isang boses na nagbabasa ng kwento o isang kamay na umaalalay sa kanya, kundi bilang isang babae. At sa pag-iisip na yon, bigla siyang nakaramdam ng matinding hiya at takot. Hindi siya ang prinsesa sa mga librong binabasa niya. Isa lang siyang hamak na anak ng dating katiwala. Kinabukasan, sa isang puting-puting silid sa ospital, ang sandaling pinakahihintay ay dumating. Naroon si Liwayway, si Doña Esmeralda, at ang doktor. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang nakatayo siya sa isang sulok. Dahan-dahang tinanggal ng doktor ang huling sapin ng benda. Unti-unti, nagmulat ng mga mata si Sylvan. Noong una, malabo ang lahat. Paulit-ulit siyang kumurap, hinahayaang masanay ang kanyang mga mata sa liwanag na matagal na niyang hindi nakikita. Ang unang bagay na tinangkang hanapin ng kanyang mga mata ay ang pamilyar na presensya na palagi niyang nararamdaman sa kanyang tabi. At nakita niya si Liwayway na patingin ito sa kanya. Ang mga mata nitong kulay kape ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Napigil ni Liwayway ang kanyang hininga, naghihintay sa anumang salita, anumang emosyon, at nagsalita si Sylvan. Liwayway, ikaw ba yan? Isang boses na kilala niya, isang boses na bumubuhay sa kanyang kaluluwa. Ngunit may kakaiba sa tono nito ngayon. Isang tono ng pagtatasa, ng pagtataka, at ng bahagyang pagkabigo. Hindi ito ang tono ng pagkilalang inaasahan niya. Liwanag. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Sylvan de la Vega. 7 taon niyang kinalimutan kung ano ang itsura nito, kung paano nito binibigyang kulay ang lahat. Ngayon, ang liwanag ay tila isang dagat na lumulunod sa kanyang mga mata at siya'y muling natututong lumangoy. At sa gitna ng nagliliwanag na mundong iyon, naroon si Liwayway. Liwayway, ikaw ba yan? Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay dala ng tunay na pagtataka. Sa kanyang isip, sa loob ng 7 taong kadiliman, nabuo ang isang imahe ni Liwayway. Ang imahe ay hinulma ng kanyang malambing na boses, ng kanyang mahinahong mga kamay,
ng kanyang presensyang palaging nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa kanyang isip, si Liwayway ay isang diwata, isang anghel, na bumaba mula sa langit upang alagaan siya. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay iba. Simple ang kanyang kasuotan, isang unipormeng kulay abo na halatang luma na. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa likod. Walang kolorete ang kanyang mukha. May mga bakas ng pagod sa ilalim ng kanyang mga mata. Maganda siya. Oo, ngunit sa paraang simple, isang pangkaraniwang ganda. Hindi ito ang diwatang nabuo sa kanyang imahinasyon. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng bahagyang pagkabigo. Ito ba ang babaeng nag-alaga sa kanya? Ang boses ay tugma, ngunit ang larawan ay hindi. Opo, Ginoo. Silvan! Sagot nito. At nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga labi nito. Tumango siya. Salamat, sabi niya. At sinikap niyang lagyan ng sinseridad ang kanyang boses. At totoo naman iyon. Habang buhay niyang tatanawin na utang na loob ang ginawa nito. Ngunit may isang distansya na biglang namagitan sa kanila. Isang distansyang hindi niya naramdaman noong pareho pa silang nasa dilim. Salamat sa lahat, Liwayway. Bago pa man makasagot si Liwayway, isang malakas na pagbukas ng pinto ang gumambala sa kanilang lahat. At pumasok si Marikit Montenegro para kay Silvan, para sa kanyang mga matang bagong dilat. Ang pagpasok ni Marikit ay tila isang eksena mula sa pelikula. Nakasuot ito ng isang mamahaling bestidang kulay pula na lalong nagbibigay buhay sa maputi nitong balat. Ang kanyang alon-along buhok ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang nagbabadyang tumulo. Siya pa rin ang Marikit na minahal niya. Ang babaeng dahilan kung bakit siya naaksidente. Ang huling mukhang nakita niya bago siya mabulag. Silvan! Humagulhol ito at tumakbo palapit sa kanya. Oh, Silvan, my love. You can see. You can finally see. Niyakap siya nito ng mahigpit at nalanghap ni Silvan ang pamilyar nitong pabango. Amoy ng mga mamahaling bulaklak, amoy ng karangyaan. Ang amoy na ito ang kumumpleto sa kanyang mga alaala. Marikit, bulong niya at niyakap niya ito pabalik. 7 taon, Silvan. 7 taon kitang hinintay. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Sabi nito sa pagitan ng mga hikbi. Sabi ko sa sarili ko, babalik ka sa akin. Makikita mo ulit ako. Ang lahat ng tao sa silid ay tila naglaho. Ang doktor, ang kanyang inang si Doña Esmeralda, at maging si Liwayway na nakatayo sa sulok. Ang mundo ni Silvan ay umikot lamang kay Marikit. Hinawakan niya ang mukha nito, pinunasan ng mga luha. Ang bawat detalye ng mukha nito ay perpekto, tulad ng naaalala niya. Ito ang buhay na nawala sa kanya. Ito ang premyong naghihintay sa kanya sa pagbabalik ng kanyang paningin. Nakalimutan niya si Liwayway. Nakalimutan niya ang 7 taon sa dilim. Ang tanging nakikita niya ngayon ay ang babaeng nasa harapan niya, ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan. Mula sa isang tabi, tahimik na nagmamasid si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tinitimbang ang bawat galaw, bawat salita. Nakita niya ang pagtingin ni Silvan kay Marikit at nakita niya ang anino ng sakit sa mukha ni Liwayway bago ito tahimik na lumabas ng silid. Walang sinabi ang matandang babae. Nang gabing iyon, isang malaking salu-salo ang idinaos sa Hacienda del Sol. Isang pagdiriwang para sa pagsalubong sa liwanag. Ang buong mansyon ay puno ng tawanan, musika, at mga bisitang nagmula sa alta sosyedad. Sa tabi ni Silvan, hindi umalis si Marikit. Nakakapit ito sa kanyang braso na para bang takot na muli siyang mawala. At hinayaan lang yun ni Silvan. Gusto niya ang pakiramdam na ito. Ang pakiramdam na muling maging buo. Muling maging ang makapangyarihang Silvan de la Vega. Nakita niya si Liwayway sa di kalayuan.
Nag-aasikaso ng mga bisita, nagdadala ng mga tray ng inumin. Nakasuot pa rin ito ng uniforme. At sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, si Liwayway ang unang umiiwas ng tingin. Nakaramdam si Silva ng kaunting kirot, isang pakiramdam na hindi niya maintindihan, ngunit iwinaksin niya ito. Kinuha ni Silva ng isang baso ng champagne at kinalansing ito para makuha ang atensyon ng lahat. Tumahimik ang paligid. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Marikit. Tumingin siya rito nang may pagsamba. Mga kaibigan, pamilya. Panimula niya, ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Ngayong gabi, hindi lang pagbabalik ng aking paningin ang ipinagdiriwang natin. Ipinagdiriwang natin ang pagbabalik ng aking buhay. Ngumiti si Marikit sa kanya, isang ngiting ng aakit. Sa loob ng 7 taon, isa lang ang pangarap ko, ang muling makita ang babaeng pinakamamahal ko. Pagpapatuloy ni Silvan, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marikit. Naramdaman niyang ito ang tama, ito ang nararapat. And now, huminga siya ng malalim. At sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan, sa harap ng kanyang ina, at sa harap ni Liwayway na nakatayo malapit sa kusina na may hawak na tray. I'm going to marry the woman I've always loved. I'm marrying Marikit. Ang palakpakan ay parang mabibigat na bato na ipinukpok sa dibdib ni Liwayway. Bawat bagsak, bawat tunog ay unti-unting dumudurog sa kung anuman ang natitira sa kanyang puso. Ang tray na hawak niya ay nagsimulang manginig at ang mga babasaging kopita ay nagkakalansing na para bang nakikidalamhati sa kanya. I am going to marry the woman I've always loved. I'm marrying Marikit. Ang mga salita ni Silvan ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, paulit-ulit, na tila isang sumpang hindi na matatatakasan. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Yumuko siya ng bahagya sa mga bisitang nakatingin sa kanya at mabilis, ngunit maingat na tumalikod pabalik sa kusina. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Pagkalapag niya ng tray sa mesa, napasandal siya sa pader at doon na siya napahagulhol ng walang tunog. Tinakpan niya ang kanyang bibig para pigilan ang anumang hikbing gustong kumawala. Ang 7 taon, ang libu-libong pahina ng aklat na binasa niya, ang daan-daang gabing binantayan niya ito. Lahat ng yon, para sa wala. Sa isang iglap, sa isang anunsyo, ang lahat ay nabura. Naging abo. Kinabukasan, sinadya niyang iwasan si Silvan. Ngunit alam niyang kailangan niya itong harapin. Kailangan niyang marinig mula mismo rito ang katotohanan. Hapon na nang lakasan niya ang kanyang loob at pinuntahan ito sa lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat para sa kanya. Ang aklatan. Naabutan niya itong nakatayo malapit sa bintana. Pinagmamasdan ang hardin. Ang hardin na dati ay inilalarawan lamang niya para dito. Hindi na nito kailangan ang kanyang mga mata. Silvan, tawag niya. Mahina, ngunit sapat na para marinig. Lumingon ito. Ang mga mata nitong dati laging nakatuon sa kawalan ay ngayon nakatitig sa kanya ng may lamig. Liwayway, may kailangan ka? Gusto ko lang malaman. Nanginginig niyang sabi. Ang 7 taon. Wala ba yung ibig sabihin sa'yo? Kumunot ang noo ni Silvan, tila naiinis sa kanyang tanong. Of course, it meant something. Sagot nito, ngunit ang tono ay parang nakikipag-usap sa isang empleyado. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pag-aalaga mo. Babayaran kita ng sapat para makapagsimula ka ng bagong buhay. Pagbabayaran. Tila isang sampal ang salitang iyon. Hindi ako humihingi ng bayad. Halos pabulong niyang sabi.
Ang gusto kong malaman ay kung kaunti man lang. Hindi niya matapos ang sasabihin. Lumapit ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang lalim ng pagitan nila. Liwayway, be reasonable, sabi nito. Walang bakas ng emosyon. You were my caretaker. I will always be grateful. Pero si Marikit ang mahal ko, noon pa man. Let's not make this complicated. Alam mo kung saan ang lugar mo sa pamamahay na ito. Ang lugar niya, anak ng katiwala, isang tagapag-alaga. Iyon lang ang tingin nito sa kanya. Ang lahat ng pinagsamahan nila sa dilim ay isang serbisyo lamang pala. Tumalikod si Liwayway. Ayaw niyang makita nito ang mga luhang nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Habang naglalakad siya palabas ng aklatan, nakasalubong niya si Marikit. Isang matamis ngunit mapanuyang ng ngiti ang ibinigay nito sa kanya. At sa isang aksidente, natabig ni Marikit ang hawak nitong baso ng red wine at tumapon yon sa puting uniforme ni Liwayway. Oh my goodness, I'm so sorry, sabi ni Marikit, ngunit ang kanyang mga mata ay nangaasar. Ang clumsy ko talaga. Lumabas si Sylvan mula sa aklatan at nakita ang eksena. Tumingin ito sa mantsa sa damit ni Liwayway at pagkatapos ay sa mukha ni Marikit na tila nag-aalala. Kumunot lang ang noo ni Sylvan, hindi kay Marikit, kundi kay Liwayway. Mag-ingat ka naman sa susunod, sabi lang nito sa kanya bago inakay si Marikit palayo. Iyon na ang huling patak. Gabi na, nang ipatawag siya ni Doña Esmeralda sa opisina nito. Ang silid ay malamig at tahimik, tulad ng matandang babae na nakaupo sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa nara. Maupo ka, Liwayway, sabi nito. Hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya. Umupo si Liwayway. Ang kanyang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Nanginginig. May inilapag si Doña Esmeralda sa mesa. Isang folder. Dahan-dahan niya itong itinulak palapit kay Liwayway. Buksan mo! Binuksan niya ito. Sa loob ay isang kontrata. At sa ibabaw ng kontrata, nakasulat ang isang halaga na halos ikahilo niya, 50 milyong piso. Ano po ito? Tanong niya, kahit na nagsisimula ng kumabog ng malakas ang kanyang dibdib sa takot. That is the price of 7 years, malamig na sabi ni Doña Esmeralda. Bayad para sa serbisyo mo at bayad para sa iyong paglisan. Tumingin ito sa kanya at ang mga mata nito ay kasing talim ng yelo. Narinig mo ang anak ko kanina. Pakakasalan niya si Marikit. Ayoko ng anumang komplikasyon. Ayoko ng anumang anino ng nakaraan. Kung tunay mong minahal ang anak ko, kung tunay kang nagmamalasakit sa kapakanan niya, aalis ka. Lilikumin mo ang Hacienda del Sol at hindi ka na magpapakita kailanman. Napatingin si Liwayway sa mga numero sa papel. 50,000 ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga puyat, ang kanyang mga panalangin. Lahat ay may presyo pala. At ito iyon. Isang nakakainsultong halaga para sa isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Ang kanyang mga luha ay nagsimula nang tumulo, bumabagsak sa papel, ginagawang malabo ang mga letra at numero. Kinuha niya ang ballpen na nasa tabi ng kontrata. Nanginginig ang kanyang kamay. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumanggi, na ipaglaban ang kanyang dignidad. Ngunit pagod na siya. Pagod na siyang masaktan. At marahil ito na nga ang tamang gawin. Ang umalis para sa kapayapaan ni Sylvan. Sa ilalim ng matalim na tingin ni Doña Esmeralda, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang pangalan sa linya. Liwayway Alcantara. Isinara niya ang folder at itinulak ito pabalik. Tumayo siya. Habang papalakad siya palabas, huminto siya sa tapat ng pinto. Hindi siya lumingon. Sana. Bulong niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Maging masaya siya. At tuluyan na siyang lumabas.
Iniwan ang malamig na silid, ang malamig na pera, at ang malamig na abo ng kanyang 7 taong pag-ibig. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang buong Hacienda del Sol ay nahihimbing pa sa ilalim ng kumot ng kadiliman, tahimik na binuksan ni Liwayway ang pinto ng kanyang silid. Dala niya ang isang maliit at lumang bag na naglalaman lamang ng ilang pirasong damit, kaunting ipon, at ang nag-iisang bagay na may halaga sa kanya, ang diary ng kanyang ama. Naglakad siya sa mga pasilyo na dati parang sariling balat na niya. Ang bawat sulok ay may alaala, ang bawat anino ay may ibinubulong na kwento. Ngunit ngayon, ang mga ito'y tila mga multo ng isang buhay na hindi na kanya. Pagdating niya sa malaking tarangkahan ng hasyenda, huminto siya, hindi para magdalawang isip, kundi para huminga ng malalim. Sa huling pagkakataon, nilanghap niya ang amoy ng mga rosas sa hardin ni Doña Esmeralda. Sa huling pagkakataon, pinakinggan niya ang katahimikan ng mansyon at pagkatapos, nagsimula siyang maglakad palayo. Hindi siya lumingon. Alam niyang sa oras na lumingon siya, baka hindi na niya kayanin pang umalis. Bawat hakbang palayo sa hasyenda ay isang hakbang palapit sa isang bagong simula. Isang simula na wala si Silvan. Isang simula na para lamang sa kanya. Ang biyahe papuntang Barrio Amihan ay mahaba at nakakapagod. Ilang oras sa bus at ilang oras pa sa isang tricycle na umakyat sa paanan ng bundok. Ngunit nang sa wakas ay makarating siya, ang lahat ng pagod ay napalitan ng isang kakaibang kapayapaan. Ang Barrio Amihan ay simple. Mga maliliit na bahay na gawa sa kahoy, isang ilog na malinaw ang tubig at mga taong may ngiti sa labi. Ang hangin ay sariwa at may dala itong isang halimuyak na ngayon lang naamoy ni Liwayway. Isang amoy na matamis, ngunit may bahagyang anghang. Iyon daw ang amoy ng bulaklak ng buwan, isang pambihirang bulaklak na sa lugar lang na iyon tumutubo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakahinga siya ng maluwag. Walang anino ni Silvan, walang mapanuring mata ni Doña Esmeralda. Dito, siya ay si Liwayway lamang, isang bagong kabanata. Dito, sisimulan niyang buuin muli ang kanyang sarili. Sa Hacienda del Sol, nagising si Silvan na may kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng pagkailang na tila may kulang. Sanay siyang paggising niya, ang unang maririnig niya ay ang mahinang katok ni Liwayway sa pinto. Dala ang kanyang kape. Ngunit kanina, isang ibang katulong ang pumasok. Nasaan si Liwayway? Tanong niya rito. Pipo, umalis na po siya, Ginoo. Kaninang madaling araw pa po. Sagot ng katulong, halatang takot sa kanya. Umalis? Tumangulang si Silvan, ngunit sa loob niya, may kumirot. Inisip niyang marahil ay naninibago lang siya. 7 taon din siyang inalagaan nito. Normal lang na maramdaman niya ang pagkawala ng isang nakasanayan. Sa buong umaga, palagi niyang hinahanap ang presensya nito. Isang beses, habang naglalakad sa pasilyo, natapilok siya ng bahagya. Ang unang salitang lumabas sa bibig niya ay, "Wayway." Inaasahan niyang may isang kamay na aalalay sa kanya, tulad ng dati. Ngunit wala, tanging hangin. Napamura siya ng mahina, nakakainis. Bakit niya ba hinahanap ang isang taong binayaran na para umalis? Pagkatapos ng tanghalian, nagkayayaan sila ni Marikit na magbasa sa aklatan. Ito ang paborito nilang gawin noon. Anong gusto mong basahin ko, my love? Malambing na tanong ni Marikit habang kumukuha ng isang libro. Kahit ano, sagot ni Silvan habang umuupo sa paborito niyang silya. Nagsimulang magbasa si Marikit. Ngunit habang tumatagal, imbis na mapakalma, lalo lang naiirita si Silvan. Masyadong mabilis ang pagbasa ni Marikit, walang emosyon at palagi itong nagkakamali sa mga mahihirap na salita. Hindi tulad ng pagbasa ni Liwayway, malinaw, mabagal, at bawat salita ay may buhay.
Nararamdaman niya ang kwento kapag si Liwayway ang nagbabasa. Teka, stop, sabi niya. Hindi na napigilan ng inis. Natigilan si Marikit. Bakit? May problema ba? Wala. Masakit lang ang ulo ko. Palusot ni Sylvan. Maybe next time na lang. Nakasimangot na ibinaba ni Marikit ang libro. Fine. Manonood na lang ako ng TV at lumabas ito ng aklatan. Naiwan si Sylvan sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay tila mas maingay pa kaysa dati. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Malinis ang aklatan, ngunit parang may kulang. At doon niya napansin, ang grand piano sa isang sulok ay natatakpan ng manipis na alikabok. Naalala niya, araw-araw itong pinupunasan ni Liwayway. Kahit hindi siya marunong tumugtog, sinisigurado nitong malinis palagi ang piano. Tumayo si Sylvan at lumapit dito. Hinaplos niya ang ibabaw nito at dumikit ang alikabok sa kanyang mga daliri. Itinaas niya ang takip ng mga tiklado. Ang dating puting-puti na mga ito ay may bahid na ng paninilaw. Sinubukan niyang pindutin ang isang tiklado. Tumunog ito, isa pa. Hanggang sa napunta siya sa isang tiklado sa gitna na nang pinindot niya ay hindi na bumalik. Isang sirang piyesa. Bigla niyang naalala ang isang pag-uusap nila ni Liwayway. Mga 1 taon na ang nakalipas. Bakit hindi mo pa ito ipaayos, Wayway? Tanong niya noon. Narinig niya ang mahinang pagbuntong hininga nito. Hayaan na lang po natin, sir. Para sa akin po, ang sirang tikladong yan ay parang isang kalungkutan na hindi masabi. Kahit anong pilit mong pindutin, hindi na ito tutunog ng tama. Mananatili lang siyang nakalubog dyan. Tinitigan ni Sylvan ang nakalubog na tiklado. Muli niya itong pinindot. Walang tunog, tanging isang mapurol na kalampag, isang kalungkutan na hindi masabi. At sa hindi niya malamang dahilan, pakiramdam niya, ang sirang tikladong iyon ay siya. Lumipas ang mga linggo. Ang buhay sa Hacienda del Sol ay dapat sana'y bumalik na sa dati. Isang buhay na puno ng liwanag at karangyaan. Para kay Sylvan, ngunit habang tumatagal, ang perpektong larawang inaasahan niya ay unti-unting nagkakaroon ng mga bitak, mga lamat na hindi niya maaaring hindi mapansin. At ang karamihan sa mga lamat na yon ay may pangalan, Marikit. Isang umaga, nagising si Sylvan na bahingan ng bahing. Nangati ang kanyang ilong at nagluluha ang kanyang mga mata. Nang pumasok si Marikit sa silid, agad niyang nalaman ang dahilan. Isang napakatapang na amoy ng pabango ang dala nito, na tila isang ulap na bumalot sa buong kwarto. "Good morning, my love," bati nito at hinalikan siya sa pisngi. "Nagustuhan mo ba ang bago kong perfume? It's the latest from Paris. It's Bond Strong," sabi lang ni Sylvan, habang pilit na pinipigilan ng isa pang pagbahing. Naalala niya ang amoy ni Liwayway. Laging amoy, malinis na sabon, at kung minsan, isang mahinang halimuyak ng herbal na shampoo. Isang amoy na hindi nakakairita. Isang amoy na nagpapakalma. Ang mga maliliit na bagay ay nagsimulang magpatong-patong. Hinahanap niya ang kanyang paboritong tasa para sa kape. Ngunit hindi ito mahanap ni Marikit. Hindi nito alam kung paano niya gusto ang timpla ng kanyang kape. Matapang, walang asukal. Ang inihanda nito ay matamis at matabang. Isang hapon, naabutan niya si Marikit na sinisigawan ang isang bagong katulong dahil lamang sa natapunan nito ng kaunting tubig ang sahig. "Hindi ka ba marunong mag-ingat? Alam mo ba kung magkano ang sapatos ko? Baka mas mahal pa to sa buong buhay mo," sigaw ni Marikit. Nakita ni Sylvan ang takot sa mga mata ng katulong at bigla niyang naalala kung paano tratuhin ni Liwayway ang lahat ng kasambahay ng may respeto at kabaitan. Si Liwayway, kahit anak lang ng dating katiwala, ay hindi kailanman nagmataas. "Marikit, that's enough," saway ni Sylvan. "What? I'm just teaching her a lesson," mataray na sagot nito. "These people, kung hindi mo didisiplinahin, aabusuhin ka.
Hindi na lang umimik si Sylvan, ngunit ang eksenang yon ay nag-iwan ng masamang lasa sa kanyang bibig. Ang babaeng pinangarap niyang makasama ay tila isang estrangherang may magandang mukha, ngunit pangit na ugali. Ang duda sa kanyang puso ay nagsimulang lumaki, na parang isang halamang lason. Gabi-gabi, nahihirapan siyang matulog. Ang imahe ni Liwayway na umiiyak sa araw na umalis ito ay palaging bumabalik sa kanyang isipan. Umalis ba ito dahil sa pera? O umalis ito dahil sa sakit na idinulot niya? Isang gabi, habang nagpapanggap na tulog, narinig niyang may kausap si Marikit sa telepono sa banyo. Dahan-dahan siyang bumangon at lumapit sa pinto para makinig. "O naman girl! Of course, I'm happy. Nakuha ko na ulit ang golden goose ko." Narinig niyang sabi ni Marikit na may kasamang mahinang tawa. "Konting tiis na lang. Aayain ako magpakasal niyan. At kapag nangyari yon, bye-bye na. Sa lahat ng utang ng pamilya, it's all about the money, honey. Pag-ibig? Please, that's for the poor." Napatigil sa paghinga si Sylvan, golden goose, all about the money. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang likod. Ang babaeng inakala niyang naghintay sa kanya dahil sa pag-ibig ay naghihintay lang pala sa kanyang pera. Kinabukasan, hindi niya pinahalata ang kanyang narinig. Ngunit ang kanyang pakikitungo kay Marikit ay nagbago. Naging malamig siya, malayo. At habang si Marikit ay abala sa pamimili at pagpapaganda, si Sylvan ay nagsimulang gumawa ng sarili niyang imbestigasyon. Nagsimula siya sa paghahanap ng anumang impormasyon tungkol kay Liwayway. Tinawagan niya ang bangko para alamin kung na-encash na ba ang tseke. Oo, na-encash na. Iyon na, walang ibang bakas. Tila nilamon ito ng lupa. Isang araw, naisipan niyang ayusin ang kanyang lumang opisina sa mansyon. Isang lugar na hindi na niya nagamit simula nang mabulag siya. Habang nililinis niya ang mga lumang dokumento sa isang cabinet, may napansin siyang isang maliit na spring sa ilalim, isang secret compartment. Naalala niya, minsan itong nabanggit sa kanya ni Liwayway. "May sikreto po ang cabinet na yan, sir," sabi nito habang nagpupunas. "Turo po sa akin ng tatay ko. May isang maliit na taguan sa ilalim para sa mga importanteng papel." Kinuha niya ang isang letter opener at maingat na sinundot ang spring. Bumukas ang isang maliit na pinto na naglabas ng isang sikretong drawer. Sa loob, may ilang mga lumang papeles at sa ilalim ng mga yon, naroon ang isang pamilyar na papel, isang kopya ng kontratang pinirmahan ni Liwayway. Ang kasunduan para sa 50 milyon. Ngunit sa gilid nito, sa ibabang bahagi, may isang sulat kamay na nakasulat sa pamilyar na penmanship ng kanyang ina. Isang maikling nota na tila isinulat para sa sarili. Must force her to accept at all costs. Kailangang pilitin siyang tanggapin sa kahit anong paraan. Napaupo si Sylvan sa sahig. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Pilitin? Bakit kailangang pilitin ang isang taong kusang humihingi ng pera? Hindi tumutugma. Ang lahat ng mga piraso ng palaisipan, ang kalungkutan sa mata ni Liwayway, ang pagkainis ng kanyang ina, tuwing nababanggit ang pangalan nito, ang mga salita ni Marikit sa telepono, at ngayon, ang notang ito ay nagsimulang magkabit-kabit, bumubuo ng isang larawang ayaw niyang makita. Isang larawan ng isang malaking kasinungalingan. Ang katahimikan sa aklatan ay mabigat, halos nakakabingi. Hawak ni Sylvan ang kopya ng kontrata na tila isa itong ahas na anumang oras ay maaaring tumuklaw sa kanya. Ang mga salitang "must force her to accept at all costs" ay paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan. Bawat ulit ay mas malakas, mas mapanira. Pinasok niya ang aklatan. Alam niyang nandoon ang kanyang ina. Iyon ang paborito nitong lugar sa mansyon tuwing hapon. Naabutan niya itong nagbabasa ng isang makapal na libro. May isang tasa ng tsaa sa tabi.
Ang perpektong imahe ng isang sopistikadang donya, kalmado at kontrolado. Hindi na siya nag-abalang kumatok. Malalaki ang kanyang mga hakbang papunta sa mesa nito at ibinagsak niya ang papel sa ibabaw ng librong binabasa ni Doña Esmeralda. "Ano to, ma?" Tanong niya, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng pinipigilang galit. Tiningnan ni Doña Esmeralda ang papel. Pagkatapos ay itinuon ang kanyang malamig na mga mata sa anak. Hindi ito nagulat. Tila inaasahan na niya ang sandaling ito. Isang kontrata, isang kasunduan sa negosyo. Kung tutuusin. Negosyo? Mapait na tumawa si Sylvan. Anong ibig sabihin ng sulat na ito sa gilid? Pilitin siyang tanggapin? Bakit kailangang pilitin ang isang taong mukhang pera? Dahan-dahang isinara ni Doña Esmeralda ang kanyang libro. Tumayo ito at humarap sa bintana. Tinalikuran ang anak. "Ginawa ko ang dapat gawin para sa ikabubuti mo, Sylvan, para sa kinabukasan mo." "Ang ikabubuti ko?" Sigaw ni Sylvan, hindi na napigilan ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. "Ang lokohin ako? Ang paalisin ng nag-iisang taong naging tapat sa akin sa loob ng 7 taon? Iyon ba ang ikabubuti ko?" Humarap sa kanya si Doña Esmeralda at sa unang pagkakataon, nakita ni Sylvan ang kislap ng galit sa mga mata nito. Ang babaeng iyon, isang hamak na anak ng katiwala. Anong kinabukasan ang maibibigay niya sa'yo? Nabulag ka ng utang na loob, anak. Kinailangan kong buksan ang mga mata mo sa katotohanan. Katotohanan? Ma, ikaw ang lumikha ng sarili mong katotohanan. Lumapit si Sylvan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. "Sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nangyari sa gabing iyon? Anong sinabi mo kay Liwayway?" Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tila isang digmaan ng titigan ang naganap sa pagitan ng mag-ina. Sa huli, si Doña Esmeralda ang unang bumigay. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito. Hindi siya humingi ng pera. Pag-amin nito, ang boses ay halos pabulong. "Ako ang nag-alok." Tinanggihan niya noong una. Isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Doña Esmeralda. Ang mukha ni Liwayway sa kanyang opisina, basang-basa ng luha. "Hindi ko po kailangan ng pera ninyo, senyora," sabi ng dalaga, umiiling. "Lahat ng tao ay may presyo, Liwayway," sagot niya noon. "Isipin mo na lang na ito ay isang regalo, isang paraan para makalimutan ng anak ko na minsan umasa siya sa isang katulad mo. Kung tunay mong mahal ang anak ko, pagpapatuloy niya sa alaala. Palalayain mo siya. Hahayaan mo siyang maging masaya sa buhay na nararapat sa kanya, sa piling ng babaeng kauri niya. Ang pananatili mo rito ay magiging isang lason sa kanya. Pinapili ko siya," sabi ni Doña Esmeralda, bumabalik sa kasalukuyan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. "Sinabi ko sa kanya na kung tunay siyang nagmamalasakit sa'yo, aalis siya. Na ang pera ay isang formalidad lamang para siguraduhing hindi na siya babalik. At para maniwala ka na iyon lang ang habol niya." Gumuho ang mundo ni Sylvan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay isang martilyo na dumudurog sa pundasyon ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Hindi nagtaksil si Liwayway. Ipinagtulakan ito palayo. Isinakripisyo nito ang sarili para sa kaligayahang inakala nitong para sa kanya. At siya, pinaniwalaan niya ang kasinungalingan. Hinusgahan niya ito. Tinapakan niya ang puso nito. "You didn't just let her go," bulong ni Sylvan. Ang kanyang boses ay basag na. Tumingin siya sa kanyang ina. Hindi na galit ang nakikita niya, kundi isang malalim na pagkadismaya. "You broke her! You broke me!" Sa isang iglap ng matinding galit at pagsisisi, hinablot niya ang naka-frame na litrato ng engagement nila ni Marikit na nasa ibabaw ng isang maliit na mesa. Walang pag-aalinlangan, ibinato niya ito sa pader.
Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong aklatan, kasabay ng pagkadurog ng puso ni Sylvan. Tapos na kami ni Marikit, mariin niyang sabi. At ikaw, Ma, hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. Tumalikod siya at naglakad palabas. Iniwan ang kanyang inang nakatayo sa gitna ng silid, napapalibutan ng katahimikan at ng nabasag na larawan ng isang pekeng pag-ibig. Dumiretso si Sylvan sa kanyang opisina. Kinuha niya ang kanyang telepono. May isang pangalan lang sa isip niya. Ang pinakamagaling na private investigator sa bansa. I need you to find someone. Sabi niya sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Walang bakas ng dating aroganteng Sylvan de la Vega. Ang nagsasalita ngayon ay isang lalaking nawalan ng lahat at gagawin ang lahat para mabawi ito. Hanapin niyo si Liwayway Alcantara. Kahit sa ang sulok pa ng mundo, ibalik niyo siya sa akin. Ang buhay sa Baryo Amihan ay simple. Ngunit para kay Liwayway, ito ay sapat na. Bawat umaga, ginigising siya ng huni ng mga ibon, hindi ng tunog ng malaking orasan. Ang hangin ay laging sariwa, may dalang amoy ng lupa at ng matamis na halimuyak ng bulaklak ng buwan. Nakahanap siya ng isang maliit na bahay na inuupahan at hindi nagtagal. Naging bahagi na siya ng munting komunidad. Dahil sa kanyang kaalaman sa pagbabasa at pagsusulat, nakiusap sa kanya ang kapitan ng baryo na turuan ang mga bata. Gamit ang isang bahagi ng perang ibinigay sa kanya, nagpatayo siya ng isang maliit na silid-aralan na gawa sa kawayan at nipa. Doon, sa harap ng mga batang sabik matuto, natagpuan ni Liwayway ang isang bagong layunin. Ang A ay para sa araw, sabi niya isang hapon, habang isinusulat ang letra sa isang lumang pisara. Ang araw ang nagbibigay sa atin ng liwanag. Isang batang babae ang nagtaas ng kamay. Teacher Liwayway, paano po kapag gabi na at wala ng araw? Madilim po, natatakot po ako. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting matagal na wala sa kanyang mga labi. Kahit madilim, sagot niya, palaging may mga bituin. At kahit hindi mo sila makita, nandoon lang sila, naghihintay. At pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, palaging darating ang umaga. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang para sa bata, kundi para na rin sa kanyang sarili. Sa gabi, pagkatapos ng kanyang mga klase, inilalabas niya ang lumang diary ng kanyang ama. Doon, sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, binabasa niya ang mga huling isinulat nito. Napansin niyang paulit-ulit na binabanggit ng kanyang ama ang pangalan ng isang pamilya, ang mga Montenegro. May isinulat ito tungkol sa isang utang na dugo at isang itinagong katotohanan. Nagsimulang magtanong si Liwayway, ano ang koneksyon ng kanyang simpleng ama sa makapangyarihang pamilya ni Marikit? Ang pag-iimbestiga sa nakaraan ng kanyang ama ang naging paraan niya upang takasan ang sakit ng sarili niyang nakaraan. Natagpuan niya ang kapayapaan sa Baryo Amihan, isang kapayapaang marupok, ngunit sapat na para muli siyang makangiti. Samantala, sa Maynila, ang mundo ni Sylvan ay walang kapayapaan. Bawat araw, bawat oras ay isang paghihintay na puno ng pagkabalisa. Ang kanyang private investigator, si G. Robles, ay isa sa pinakamahuhusay sa larangan. Ngunit kahit ito, ay nahirapang hanapin ang anumang bakas ni Liwayway. Tila naglaho ito na parang bula. Mr. De La Vega, it's as if she vanished, sabi ni G. Robles sa isang tawag sa telepono. Walang credit card transactions, walang social media, walang anumang record pagkatapos niyang i-withdraw ang pera. I don't care how much it costs. Find her, mariing sagot ni Sylvan. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Hanggang isang araw pagkalipas ng halos isang buwan, tumawag si G. Robles.
May nahanap na kami, sir. Napabangon si Silvan mula sa kanyang upuan. Nasaan siya? Isang maliit at liblib na lugar sa kabundukan ng Sierra Madre. Tinatawag na Barrio Amihan. It's almost off the grid. Isang impormante namin ang nakakita sa kanya. Nagtuturo daw siya sa mga bata. Barrio Amihan. Kahit ang pangalan ay parang isang bulong ng pag-asa. Good. I'm going there. Desididong sabi ni Silvan. Sir, may isa pa po kayong dapat malaman. Nag-aalangang sabi ng investigador. According to our research, ang buong lambak kung nasaan ang baryo ay kilala sa isang partikular na halaman. They call it bulaklak ng buwan. It blooms all year round and its pollen is extremely potent. Hindi agad naintindihan ni Silvan. So, what about it? Sir, pinadala ko po ang sample ng pollen sa inyong doktor. I also cross-referenced it with your medical records. The pollen from that flower, it's the exact same allergen na muntik na pong ikamatay ninyo noong bata pa kayo. Grade V anaphylaxis, ang pinakamatinding klase ng allergy. Natigilan si Silvan. Naalala niya ang sinabi ng kanyang doktor noon. Isang kagat ng bubuyog na may dalang pollen na iyon ang nagpadala sa kanya sa ospital ng 1 linggo. Sinabi ng doktor na kung mauulit pa yon, baka hindi na siya umabot ng buhay sa emergency room. Inilapag ng investigador ang isang folder sa mesa ni Silvan. Sa loob ay mga litrato ni Liwayway, kuha mula sa malayo. Nakangiti ito habang nakikipaglaro sa mga bata. Mukha itong masaya, malaya. At sa paligid niya sa bawat sulok ng mga litrato, naroon ang mga malalaki at puting bulaklak, ang bulaklak ng buwan. Your family doctor, si Dr. Ramirez, wants to talk to you, sir. He strongly advises against going there. Sabi niya, it's suicide. Hindi pinansin ni Silvan ang babala. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang litrato. Isang close-up shot ni Liwayway. Ang ngiti nito ay totoo. Ang kanyang mga mata ay payapa. Ang ganda niya, naisip ni Silvan. Ang ganda-ganda niya pala. Isang gandang hindi niya nakita nung kaharap niya ito dahil nabulag siya ng mga maling akala. Ang lugar kung nasaan ang kapayapaan ni Liwayway ay ang lugar na magiging kamatayan niya. Isang malupit na kabalintunaan, tila ang tadhana na mismo ang naglalagay ng pader sa pagitan nila. Isang pader na gawa sa lason. Kinuha niya ang litrato ni Liwayway. Hinaplos niya ang mukha nito sa papel. Ang pag-ibig na huli na niyang naintindihan ay nasa isang lugar na hindi niya basta-basta mapupuntahan. Ngunit ang desisyon sa kanyang puso ay buo na. Dinial niya ang numero ng kanyang doktor. Doc, I need to know. May paraan ba para malabanan ang allergy ko kahit pansamantala lang? Silvan, it's too risky, sagot ng doktor. Just answer the question, Doc. Pinal na sabi ni Silvan, habang tinititigan ang nangiti ni Liwayway sa litrato. Kahit kamatayan pa ang kapalit, pupuntahan kita, Wayway. Bago harapin ang panganib sa Barrio Amihan, may mga demonyo munang kailangang puksain si Silvan sa sarili niyang mundo. Ang paghihiganti ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan, isang paraan upang linisin ang landas na kanyang tatahakin. Isang huling pag-aayos bago ang isang posibleng katapusan. Hindi na siya ang Silvan na nagpapadala sa bugso ng damdamin. Ang nag-aalab na galit ay napalitan ng isang nagyeyelong determinasyon. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat desisyon ay matalim. Ang unang yugto ng kanyang plano ay naganap sa loob ng isang marangyang boardroom. Sa isang dulo ng mahabang mesa ay si Don Ricardo Montenegro, ang ama ni Marikit, na may mayabang na ngiti sa labi. Iniisip na ang pagpupulong ay tungkol sa pagsasama ng kanilang mga kumpanya. Sa kabilang dulo, si Silvan na may isang manipis na folder sa harapan niya. As you know, panimula ni Don Ricardo, the merger between Montenegro Enterprises and De La Vega Industries will be the biggest deal of the decade.
Kalmadong binuksan ni Silvan ang folder. "There will be no merger, Don Ricardo," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Inilabas niya ang isang dokumento. "Effective today, De La Vega Industries is pulling out all of its investments from your company. We are also calling in all your outstanding debts." Nawala ang nangiti ni Don Ricardo. "What is this nonsense, Silvan? Is this a joke?" "Mukha ba akong nagbibiro?" Malamig na tanong ni Silvan. Sa isang hudyat niya, pumasok ang kanyang abogado at inilatag ang iba pang mga dokumento sa harap ng board. Ang pag-atras ng De La Vega ay nagdulot ng panik. Sunod-sunod na nag-anunsyo ang iba pang mga investor na babawiin na rin nila ang kanilang pera. Sa loob lamang ng 15 minuto, ang Montenegro Enterprises, na dekadang binuo, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. "Bakit mo ginagawa to?" Nanginginig na sigaw ni Don Ricardo. Tumingin si Silvan sa kanya. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng emosyon sa kanyang mga mata. Isang nakakapasong pandidiri. "It's just business," sabi lang niya bago tumayo at umalis. Ngunit hindi pa siya tapos. Ang pagbagsak sa pananalapi ay hindi sapat. Kailangan niyang wasakin ang lahat. Gamit ang mga ebidensyang nakalap ng kanyang investigador, ipinakalat niya ang mga lihim ng pamilya Montenegro, mga ilegal na transaksyon, mga nakatagong utang, at ang pinakamasakit sa lahat, mga patunay ng paulit-ulit na pagtataksil ni Marikit sa kanya, kahit noong bago pa man siya maaksidente. Nang gabing iyon, hinarap siya ni Marikit sa mansyon. Wala na ang dating kumpiyansa nito. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at galit. "How could you do this, Silvan?" Humagulhol ito. "I thought you loved me. Sinisira mo ang pamilya ko. Sinisira mo ako." Tinitigan lang siya ni Silvan na para bang isa itong salamin na nabasag, wala ng halaga. "Love?" Mapakla niyang tanong. "You don't know the meaning of the word. All you know is money. And now, you have nothing." Lumuhod ito sa harapan niya, hinawakan ang kanyang binti. "Please, Silvan, patawarin mo na ako. I'll do anything. Huwag mo lang kaming iwan. Pakakasalan kita kahit walang pera. I promise." Ang eksenang dapat sana'y magbigay sa kanya ng kasiyahan. Ang babaeng nanakit sa kanya ay ngayoy nagmamakaawa, ay nagdulot lamang ng isang malaking kawalan sa kanyang dibdib. Walang anuman. Marahan niyang inalis ang kamay nito. "You were just a mistake I'm correcting," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang awa. "Get out of my house." Matapos umalis ni Marikit na humahagulgol, naiwan si Silvan sa gitna ng malawak at madilim na aklatan, ang lugar kung saan siya unang minahal at unang niloko. Tapos na. Bagsak na ang mga Montenegro. Nakapaghiganti na siya. Ngunit bakit ganito? Bakit wala siyang maramdamang tagumpay? Bakit ang tanging nararamdaman niya ay isang nakakabinging kahungkagan? Ang paghihiganti ay hindi nagpagaan ng kanyang dibdib. Hindi nito binura ang kanyang pagkakasala. Hindi nito ibinalik si Liwayway. Umupo siya sa dilim at doon niya napagtanto. Ang lahat ng ito, ang pera, ang kapangyarihan, ang paghihiganti, ay walang kwenta. Ang tanging may halaga na lang ay ang makarating sa Baryo Amihan, ang masabi ang mga salitang dapat noon pa niya sinabi. Kumuha siya ng isang pirasong papel at nagsulat ng isang maikling liham para sa kanyang ina. Hindi ito isang liham ng pagpapatawad, kundi isang huling habilin. "Ma, pupuntahan ko siya. Kung ano man ang mangyari sa akin, sa loob ng aking safe ay naroon ang lahat ng dokumento. Ipamana mo ang lahat ng ari-arian ko kay Liwayway Alcantara. Ito ang kabayaran sa lahat ng utang ko sa kanya." Silvan, inilagay niya ang sulat sa ibabaw ng mesa ng kanyang ina, kasama ang susi ng kanyang safe. Pagkatapos, dumiretso siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang maliit na bag at nag-empake ng ilang damit. Sa ibabaw ng kanyang nightstand ay naroroon ang auto-injector ng gamot para sa kanyang allergy, ang ipinadala ng kanyang doktor.
Tinitigan niya ito ng matagal. Pagkatapos, tumalikod siya at iniwan ito roon. Sumakay siya sa kanyang sasakyan. Walang plano, walang gamot. Tanging isang desperadong pagnanais na makarating sa babaeng nag-iisang nakakita sa kanya noong siya'y nasa dilim. At habang pinapatakbo niya ang makina at tinatahak ang daan papalayo sa hasyenda, papunta sa kabundukan, alam niyang ito na ang pinakatotoong desisyon na ginawa niya sa kanyang buong buhay. Ang paglalakbay ni Sylvan ay hindi nasusukat sa kilometro, kundi sa bawat paghinga. Habang ang kanyang sasakyan ay papalayo sa sibilisasyon at papalapit sa paanan ng Sierra Madre, ang sementadong daan ay napalitan ng baku-bakong lupa. Ang hangin na pumapasok sa bintana ng sasakyan ay nagsimulang magbago. Mula sa amoy ng usok ng syudad, naging amoy na ito ng mga basang dahon at namumulaklak na halaman. At kasabay ng pagbabagong yon, naramdaman niya ang unang senyales, isang bahagyang pangangati sa kanyang lalamunan. Isang pamilyar na pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Ipinagwalang bahala niya ito. Mas binilisan niya pa ang pagpapatakbo. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang nakikita ang mukha ni Liwayway. Ang mukha nito noong huli niya itong nakita sa mansyon, puno ng sakit, at ang mukha nito sa litrato, puno ng kapayapaan. Parehong mga imahe ay tila isang sibat na tumutusok sa kanyang puso. Nang marating niya ang isang punto kung saan nagsisimula na ang lambak, doon na niya unang nakita ang mga ito. Sa magkabilang gilid ng daan, namumukadkad ang mga bulaklak ng buwan. Malalaki, puting-puti, at tila nagniningning kahit sa ilalim ng sikat ng araw. Maganda. Nakamamatay na ganda. Halos kasabay ng pagkakita niya sa mga bulaklak, naramdaman niya ang mas matinding epekto. Nagsimula siyang umubo. Isang tuyo at pilit na ubo na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumigat na para bang may isang hindi nakikitang kamay na pumipiga sa kanyang mga baga. Pinilit niyang magpatuloy. Ang bawat metro na kanyang tinatahak ay isang tagumpay. Ngunit ang kalaban niya ay hindi nakikita. Ang pollen, na tila gintong alikabok, ay lumulutang sa hangin, pumapasok sa bawat siwang ng kanyang sasakyan at dahan-dahang lumalason sa kanyang sistema. Huminto siya sa gilid ng daan. Tumingin siya sa kanyang rearview mirror. Ang kanyang muka ay nagsisimula ng mamula. At sa kanyang leeg, nakita niya ang mga unang palatandaan ng pamamantal. Maliliit, mapupulang butlig na nagsisimulang kumalat. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang eksena mula sa nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Noong siya'y bulag pa, isang hapon, habang naglalakad sila ni Liwayway sa hardin, may naamoy siyang kakaiba. Ano ang amoy iyon, Wayway? Parang napakatamis, tanong niya. Narinig niya ang pag-atras ng mga hakbang nito. Wala po iyon, sir. Mga ligaw na bulaklak lang po siguro. Dito po tayo sa kabilang direksyon. Mas maganda po ang amoy ng mga rosas. Ngayon niya naiintindihan. Kahit noon pa man, pinoprotektahan na siya nito mula sa panganib na hindi niya namamalayan. Inilalayo siya nito sa lason. Habang siya naman, sa kanyang pagkabulag, ay walang kamalay-malay. Ang pagsisisi ay isa na namang alon na humampas sa kanya. Mas malakas, mas masakit. Ang alaalang yon ang nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Kailangan niyang makarating. Kailangan niyang masabi ang lahat. Bumalik siya sa pagmamaneho. Ngunit ngayon, ang kanyang katawan ay nagsisimula ng sumuko. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang manibela ay tila bumibigat sa kanyang mga kamay. Ilang kilometro pa, at natanaw na niya sa di kalayuan ang mga bubong ng Baryo Amihan. Malapit na siya, ngunit ang kanyang sasakyan ay biglang namatay. Sinubukan niyang i-start muli, ngunit ayaw na nitong umandar.
Tila pati makina ay sumusuko na sa lason sa hangin. Walang pag-aalinlangan, bumaba siya ng sasakyan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali at yun din ang pinakamatapang niyang desisyon. Sa paglabas niya, tila isang mainit na kumot ng lason ang bumalot sa kanya. Ang hangin ay siksik sa pollen. Ang bawat paghinga ay parang paglanghap ng pinong-pinong bubog. Nagsimula siyang maglakad. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang kanyang ulo ay umiikot. Ang pamamantal sa kanyang balat ay mas matindi na ngayon, mahapdi at makati. Ngunit nagpatuloy siya. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa maliit na baryo sa unahan. Naisip niya si Liwayway. Ano kaya ang ginagawa nito ngayon? Nagbabasa kaya ito sa mga bata? O nag-aalaga ng mga halaman? Masaya kaya ito? Sa di kalayuan, sa dulo ng daan, kung saan nagsisimula ang unang mga bahay, may natanaw siyang isang figura. Isang babaeng nakasuot ng simpleng bestida, nagdidilig ng mga halaman sa kanyang bakuran. Si Liwayway. Ang pagkakita sa kanya ay parang isang suntok sa kanyang sikmura na nagpaalala sa kanya kung gaano na siya kahina. Ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng huling lakas. Kailangan niyang tawagin ang pangalan nito. Kailangan nitong malaman na dumating siya. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Nag-ipon siya ng lahat ng natitirang lakas. Way! Way! Ngunit ang lumabas ay isang garalgal na tunog. Isang mahinang bulong na kinain ng hangin. Ang kanyang lalamunan ay sarado na. Ang kanyang mga baga ay sumusuko na. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bago pa man bumagsak ang kanyang katawan sa maalikabok na lupa, ang huling nakita ng kanyang nanlalabong mga mata ay ang payapang mukha ni Liwayway na hindi alam na ilang metro lang ang layo. Ang lalaking sumira sa kanyang puso ay namamatay para lamang makahingi ng tawad. At pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Katatapos lang magdilig ni Liwayway ng mga halaman nang may marinig siyang kaluskos mula sa kalsada. Nang unay, inakala niyang isa lamang itong ligaw na hayop, ngunit nang lumingon siya, isang figura ng isang lalaki ang nakita niyang nakahandusay sa lupa, malapit sa isang kotseng nakahinto. "Tulungan niyo ako!" sigaw niya. "May tao ritong nawalan ng malay." Ang kanyang mga kapitbahay ay mabilis na lumabas. Sama-sama nilang binuhat ang lalaki. Dinala ito sa loob ng maliit na bahay ni Liwayway at inihiga sa kanyang papag na kawayan. At nang mahawi ng isang matanda, ang buhok na tumatakip sa mukha ng lalaki, napasinghap si Liwayway. Ang kanyang mundo ay huminto. Ang namumulang mukha, ang mga labing nagsisimula ng mangitim, ang hirap na paghinga. Kahit halos hindi na makilala dahil sa matinding allergic reaction, hindi siya maaaring magkamali. Si Sylvan, nasa Baryo Amihan, si Sylvan, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Anong ginagawa niya rito? Bulong niya sa sarili, ngunit walang oras para sa mga tanong. Ang lalaking minahal niya at sinaktan siya ay nasa bingit ng kamatayan sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Anaphylactic shock ito, sabi ng isang matandang babae na kilala sa baryo bilang isang hilot. Ang pollen ng bulaklak ng buwan, may mga dayo talagang hindi kinakaya ang tapang nito. Ang utak ni Liwayway ay nagsimulang gumana ng mabilis. Itinutulak palayo ang lahat ng personal na damdamin. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang buhay ni Sylvan. Naalala niya ang mga itinuro sa kanya ng kanyang ama mula sa mga lumang aklat, mga kaalaman tungkol sa mga halamang gamot. Kumuha kayo ng dahon, ng gatas-gatas. Utos niya sa isang kapitbahay. Pakuluan ninyo at dalhin ninyo rito ang pinaglagaan. Sa isa pa, kumuha kayo ng malinis na basahan at malamig na tubig. Habang kumikilos ang iba, lumuhod si Liwayway sa tabi ni Sylvan. Ang galit na matagal niyang kinimkim, ang sakit ng pagkakanulo
Lahat ng yon ay biglang naglaho. Ang nakikita niya lang ngayon ay ang lalaking minsan niyang inalagaan sa dilim na ngayon ay muling nasa panganib. Ginamit niya ang malamig na basahan upang punasan ang namumulang balat nito. Hinawakan niya ang kamay nito, ang parehong kamay na dati umaalalay sa kanya. Ang kamay na minsang hindi sinasadyang nahawakan siya sa aklatan. Ngayon, ang kamay na yon ay malamig. "Sylvan!" bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Gumising ka! Huwag kang bibitaw!" Dumating ang pinakuluang dahon. Maingat niyang isinawsaw ang isang malinis na tela roon at ipinahid sa mga pantal ni Sylvan. Ayon sa mga matatanda, ang halamang iyon ay nakakatulong magpabawas ng pamamaga. Sa gitna ng kanyang pag-aasikaso, biglang nagmulat ng mga mata si Sylvan. Malabo ang mga ito at puno ng pagkalito. Ngunit tila hinanap nito ang kanyang mukha. Hinawakan nito ang kanyang kamay nang may kahinaan, ngunit may higpit. Ibinuka nito ang kanyang bibig at sa pagitan ng hirap na paghinga, may mga salitang namutawi. Tawarin mo ako." Ang bawat salita ay isang pakikibaka. Mahal, kita." At pagkatapos, muli itong nawalan ng malay. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Liwayway na parang isang mainit na patalim. "Mahal kita. Bakit ngayon? Bakit sa ganitong paraan?" Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Naupo siya sa sahig sa tabi ng papag, binabantayan ang bawat paghinga ni Sylvan. Bawat paghinga ay mababaw, bawat paghinga ay maaaring maging ang huli. Ang galit at pag-ibig ay naglalaban sa loob niya. Bakit nito ginawa ito? Bakit ito nagpunta sa isang lugar na alam nitong ikamamatay nito? Isang kabaliwan, isang katangahan, at isang sakripisyo. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Ang pera. Ang 50 milyon. Dahan-dahan niyang nauunawaan. Pumunta ito rito, hindi para bawiin siya. Pumunta ito rito para humingi ng tawad, kahit na ang kapalit ay ang sarili nitong buhay. Nag-umaga. Hindi umalis si Liwayway sa tabi ni Sylvan. Ang lagnat nito ay hindi bumababa. Ang paghinga ay patuloy na hirap. Alam niyang ang mga halamang gamot ay hindi sapat. Kailangan nito ng totoong doktor ng ospital. Ngunit ang pinakamalapit na ospital ay 4 na oras ang layo. At sa kondisyon nito, hindi ito aabot. Nasa gitna siya ng kanyang pag-aalala nang may marinig silang ugong ng papalapit na mga sasakyan. Isang bagay na pambihira sa kanilang liblib na baryo. Maya-maya pa isang van na may mga medical insignia at isang eleganteng itim na kotse ang huminto sa tapat ng kanyang bahay. Mula sa kotse, bumaba ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling damit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at takot. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, ngunit ang tindig ay nananatiling matikas. Si Doña Esmeralda de la Vega. Pumasok ito sa maliit na bahay, kasunod ang isang team ng mga doktor at nurse. Natigilan ito nang makita ang kalagayan ng anak na nakahiga sa isang simpleng papag. At pagkatapos, ang mga mata nito ay napunta kay Liwayway na nakaupo sa sahig. Ang mukha ay pagod at puno ng luha. Ang dalawang babae, ang babaeng nagtulak sa kanya palayo at ang babaeng nanatili sa tabi ng kanyang anak, ay nagkatitigan. Walang salitang namutawi. Ang kanilang mga mata ang nagsalita. Isang tingin ng pagsisisi mula sa matanda at isang tingin ng pagod ngunit hindi natitinag na pag-aalaga mula sa dalaga. Sa sandaling iyon, sa harap ng nag-aagaw buhay na si Sylvan, ang agwat sa pagitan ng donya at ng anak ng katiwala ay nawala. Pareho silang mga babaeng natatakot na mawalan ng taong mahalaga sa kanila. Ang pagdating ng medical team ay tila isang himala. Sa loob ng ilang oras, ang maliit na bahay ni Liwayway ay naging isang pansamantalang emergency room. May dalang oxygen tank, IV drips, at mga gamot na agad itinuro kay Sylvan.
Si Liwayway at ang iba pang mga taga-baryo ay tahimik na nagmasid mula sa labas, habang si Doña Esmeralda ay hindi umalis sa tabi ng kanyang anak. Ang muka ay isang maskara ng bakal na pinipigilan ang anumang emosyon. Lumipas ang 2 araw ng walang kasiguraduhan. Si Sylvan ay nanatiling walang malay, ngunit ayon sa mga doktor, ang kanyang kondisyon ay unti-unti nang nagiging stable. Ang lason ay nilalabanan na ng gamot. Sa loob ng 2 araw na yon, isang hindi inaasahang pagkakasundo ang nabuo sa pagitan ni Liwayway at Doña Esmeralda. Hindi sila nag-uusap tungkol sa nakaraan. Ang kanilang mga pag-uusap ay umiikot lamang sa kasalukuyan. "Kumain ka na ba?" tanong ng matanda. "Magpahinga ka muna. Ako na ang magbabantay," sabi naman ng dalaga. Sa kanilang shared na pag-aalala, ang pader sa pagitan nila ay unti-unting gumuho. Sa 3 araw, sa wakas ay nagmulat ng mga mata si Sylvan. Ang unang mukhang nakita niya ay ang kanyang ina. Ang pangalawa, si Liwayway, na nakatayo sa may bintana. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang komplikadong emosyon ang namayani. Walang nagsalita. Ngunit sa tingin ni Liwayway, nakita ni Sylvan ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pag-aalala, at isang kislap ng isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Pag-unawa, nang tuluyan nang lumakas si Sylvan para makaupo at makapagsalita, iyon ang sandaling pinili ni Doña Esmeralda para kausapin si Liwayway ng sarilinan. Inabutan niya ito sa labas ng bahay, malapit sa ilog. "Hindi ko alam kung may halaga pa ba ito," panimula ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina. "Pero gusto kong humingi ng tawad." Tumingin ito kay Liwayway at sa unang pagkakataon, nakita ng dalaga ang tunay na pagsisisi sa mga mata ng Donya. "Nabulag ako ng aking pagmamataas, ng aking takot para sa kinabukasan ng aking anak. Sa kagustuhan kong protektahan siya, ako pa ang naging dahilan ng kanyang kapahamakan. Patawarin mo ako, Hija." Hindi agad sumagot si Liwayway. Pinakinggan niya ang agos ng tubig sa ilog. "Tinuruan po ako ng tatay ko na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala, kundi para sa sarili nating kapayapaan," mahinahon niyang sabi. "Pinapatawad ko na po kayo." May kinuha si Doña Esmeralda mula sa kanyang bag, isang pamilyar na lumang leather-bound na libro, ang diary ng ama ni Liwayway. "Nahanap ko ito sa mga gamit na iniwan ng iyong ama, at sa tulong ng aking mga abogado, nahanap ko rin ito." May isa pa siyang inabot, isang folder na puno ng mga dokumento. Ang katibayan na ang pamilya Montenegro ang nagdiin sa iyong ama sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Sila ang dahilan kung bakit nawala ang lahat sa inyo. Ibinabalik ko sa iyo ang karangalan ng iyong ama. Niyakap ni Liwayway ang diary. Ang bigat na matagal na niyang dinadala para sa kanyang ama ay sa wakas ay gumaan. Kinahapunan, pinuntahan ni Liwayway si Sylvan. Gising ito at nakaupo sa gilid ng papag. Ang pamumula sa kanyang mukha ay nawala na, ngunit ang bakas ng kanyang pinagdaanan ay naroon pa rin. Naupo si Liwayway sa isang maliit na silya sa tapat niya. "Bakit mo ginawa yon, Sylvan?" Iyon ang unang tanong niya. "Alam mong mapapahamak ka. Bakit ka pa rin pumunta?" Tumingin si Sylvan sa kanyang mga kamay. Dahil iyon lang ang tanging paraan," halos pabulong niyang sabi. "Walang halaga ang yaman ko, ang kapangyarihan ko, kung hindi ko man lang kayang sabihin sa iyo ng personal kung gaano ako nagsisisi. Wayway, I'm sorry. I'm so sorry sa lahat ng sakit na idinulot ko. Nabulag ako, hindi ng aking mga mata, kundi ng aking puso." Hindi siya humihihingi na bumalik ito. Hindi siya nangangako ng kahit ano. Ang tanging hiling niya ay kapatawaran. "Alam ko na ang totoo," sabi ni Liwayway. "Tungkol sa kontrata, tungkol sa ginawa ng nanay mo." "Hindi iyon sapat na dahilan," mabilis na sabi ni Sylvan. "May sarili akong isip. Hinayaan kong husgahan kita.
Iyon ang kasalanan ko. Tumayo si Liwayway at lumapit sa bintana. Pinagmasdan ang mga batang naglalaro sa labas. Noong una, galit na galit ako sa'yo. Bawat araw, tinatanong ko ang sarili ko kung bakit. Pero dito sa Baryo Amihan, natutunan kong ang galit ay parang lason na unti-unti kang pinapatay. Humarap siya kay Sylvan. Pinapatawad na kita, Sylvan. Para sa sarili kong kapayapaan at para na rin sa'yo. Isang malaking bigat ang tila na bunot mula sa dibdib ni Sylvan. Ngunit may kasunod na sinabi si Liwayway. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Ang sugat ay nandito pa rin. Sabi niya, habang itinuturo ang kanyang dibdib. Kailangan kong paghilumin muna ang sarili ko. Dito, mag-isa. Tumango si Sylvan kahit na may kirot sa kanyang puso. Naiintindihan niya. I understand, sabi niya. Maghihintay ako. Kahit gaano katagal. Huwag, sagot ni Liwayway. Mabuhay ka. Mabuhay ka para sa sarili mo, hindi para sa akin. Hanapin mo ang sarili mong kapayapaan, tulad ng paghahanap ko sa akin. Kinabukasan, handa nang umalis ang grupo nila Sylvan. Bago siya sumakay sa kotse, nilingon niya si Liwayway na nakatayo sa may pintuan ng maliit na bahay nito. Nagtama muli ang kanilang mga mata, walang salitaan. Tanging isang tahimik na pag-unawa. Hindi kumaway si Liwayway. Hindi rin siyang ngumiti. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong kislap. Isang kislap ng kalayaan at pag-asa. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman ni Liwayway na siya na ang may hawak ng sarili niyang kwento. Ang pahina ay malinis. At siya na ang magsusulat ng susunod na kabanata. Isang taon ang lumipas na tila isang ilog na tahimik na umagos, nagdala ng pagbabago at paghilom sa bawat pampang na dinaanan nito. Sa Baryo Amihan, maraming nagbago. Sa tulong ng isang anonymous donor, isang bagong silid-aralan na gawa sa semento at may kompletong kagamitan ang naitayo. Ang pangalan nito, ang Munting Paaralan ni G. Alcantara. Isang munting pagkilala sa ama ni Liwayway. Nagkaroon din ng isang maliit na klinika na nagbibigay ng libreng serbisyo medikal sa buong baryo. Ang anonymous donor na alam naman ng lahat na si Sylvan de la Vega ay hindi kailanman nagpakita sa baryo. Iginagalang niya ang espasyong hinihingi ni Liwayway. Ang kanyang tulong ay tahimik, isang paraan ng pagpapakita ng kanyang pagsisisi at pagmamahal mula sa malayo. Ginamit niya ang kanyang yaman hindi para maghiganti, kundi para bumuo. Si Liwayway naman ay lalo pang namulaklak. Hindi na siya ang anino ng kahit sino. Siya na si Teacher Wayway, ang puso ng kanilang munting komunidad. Ang kanyang nangiti ay abot tainga. Ang kanyang tawa ay musika sa pandinig ng mga bata. Natagpuan niya ang kanyang sarili, hindi sa pag-ibig ng isang lalaki, kundi sa pagmamahal na ibinibigay at tinatanggap niya mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang sugat sa kanyang puso ay naghilom na, nag-iwan ng isang pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan. Si Sylvan, sa kabilang banda ay nagbago rin. Ibinenta niya ang malaking bahagi ng kanilang mga negosyo at itinuon ang kanyang oras at pera sa mga charity foundation. Natututunan niyang ang tunay na halaga ay wala sa mga numero sa bangko, kundi sa mga buhay na nababago mo. Ang dating arogante at makasariling heredero ay naging isang taong may lalim at malasakit. Nahanap niya ang kapayapaan hindi sa paghihintay kay Liwayway, kundi sa pagiging isang taong karapat-dapat para dito, kahit na hindi na sila magkabalikan. Isang hapon, habang si Sylvan ay personal, na nagsusupervise sa isang housing project na itinatayo nila para sa mga nasalanta ng bagyo, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Sylvan. Paglingon niya, natigilan siya. Nakatayo doon si Liwayway, nakasuot ng simpleng blusa at pantalon
Ang kanyang buhok ay malayang nililipad ng hangin. Wala itong koloretes sa mukha, ngunit ang kanyang ganda ay mas lumutang pa kaysa dati. Isang gandang nagmumula sa loob, isang gandang buo at payapa. Liwayway, nasabi na lang niya. Anong ginagawa mo rito? Sinabi sa akin ng nanay mo kung nasaan ka. Sabi nito, may isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Lumapit ito sa kanya. May iniabot itong isang bagay, isang maliit at nakaboteng bulaklak, isang bulaklak ng buwan. Ngunit bago pa man makapag-react si Sylvan, nagsalita itong muli. Pinag-aralan ng isang botanist na kaibigan ko. Paliwanag ni Liwayway. Ang pollen ay tinanggal na sa isang espesyal na proseso. Ligtas na ito. Tumingin ito sa kanyang mga mata. Natutunan kong ang mga bagay na minsan ay lason, pagpapatuloy niya, ay maaaring maging gamot kung haharapin ng tama. Kinuha ni Sylvan ang bote. Ang bulaklak na halos pumatay sa kanya ay ngayon, nasa kanyang mga palad, isang alay ng kapayapaan at pag-asa. Matagal na tayong hindi nag-usap, sabi ni Sylvan, hindi maalis ang tingin sa kanya. Alam ko, sagot ni Liwayway, dahil kailangan kong hanapin ang sarili ko. At sa tingin ko, natagpuan ko na siya. Ngumiti ito ng mas malawak at mukhang natagpuan mo na rin ang sarili mo. Naglakad sila sa tabi ng itinatayong mga bahay, sa ilalim ng papalubog na araw. Walang mga malalaking deklarasyon ng pag-ibig. Walang mga pangako ng walang hanggan. Ang mayroon lang ay isang komportableng katahimikan. Isang pag-unawa na hindi na kailangan pang bigkasin. Hinawakan ni Sylvan ang kamay ni Liwayway. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito binawi. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Tamang-tama. Wayway, sabi ni Sylvan. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal niyang kinimkim. Handa akong magsimula ulit, sa tamang paraan, kung papayagan mo ako. Hindi sumagot si Liwayway. Sa halip, masinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Itinuon niya ang kanyang paningin sa dulo ng abot-tanaw, kung saan ang langit ay kulay kahel at rosas. Tingnan mo, bulong niya. Palubog na ang araw. Oh, sagot ni Sylvan. Pero alam nating dalawa na pagkatapos niyan, palaging may bukang liwayway na darating. At habang magkahawak kamay nilang pinagmamasdan ang huling silahis ng araw, alam nilang ito na yon. Hindi isang pagtatapos na parang sa fairy tale, kundi isang simula. Isang simula na binuo mula sa mga abo ng nakaraan, pinatibay ng sakit at pagpapatawad. At ngayon, handa nang salubungin ang liwanag ng isang bagong umaga nang magkasama. At diyan po nagtatapos ang kwentong pinamagatang Ang Bukang Liwayway ng Pag-ibig. Isang paalala po sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita ng mga mata, kundi nadarama ng puso. Minsan, sa ating pagkabulag sa mga bagay na panlabas, nakakalimutan nating pahalagahan ang mga taong tunay na nagmamahal sa atin. At sa huli, ang pagpapatawad, hindi lamang para sa iba, kundi para na rin sa ating sarili. Ang siyang tanging susi upang tunay na makalaya at magsimulang muli. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Liwayway at Sylvan. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. Ang inyong mga salita, ang aming inspirasyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya.
Hanggang sa muli, Sweet Kilig PH.